Ang buhay sa Canada, hindi kailangan ng katulong. Dahil lahat ng tao dito, Pilipino ka man, or Canadian ka man, or kahit na anong lahi ka man na nandito sa Canada, ikaw ang gagawa ng lahat ng bagay dito sa bahay. Maski sa winter, ikaw din ang gagawa niyan. Papalahin mo lahat ng mga snow kasi kailangan malinis yung bakuran mo. Pag may nadulas dyan, kasalanan mo, madidemanda ka pa. Kaya kung sa Pilipinas maganda ang buhay mo tapos may katulong ka, aba pagdating mo dito sa Canada, hindi na po pwede yan, ka-berks. Dito kailangan mo talagang gawin ng lahat. Dahil kung hindi mo gagawin yan, papagawa mo sa ibang tao, babayaran mo sila ng mahal. Ang tubero, ang basurero, mekaniko, construction worker, karpentero, welder, nani o yaya, sila ang malalaking sahod dito sa Canada. Kung sila yung ini-small sa Pilipinas, dito sa Canada, sila yung mga big time. Sila yung may malalaki ang sahod. Kaya kung yan ang mga alam mo dyan sa Pilipinas, yan ang applyan mo pupunta dito sa ibang bansa o lalong na dito sa Canada. Sigurado na panalo ka. Hindi kagaya ko, isang hamak na kusinero dito sa Canada, binabargain yung presyo namin. Akalain mo, skilled job na trabaho, kusinero, pero makikita mo $17 to $18, $19 per hour. So paano kung marami kang babayarin? Magkano yung bahay mo, yung utilities mo, yung pagkain mo, yung panggastos mo sa telepono mo, sa internet mo, sa pamasahe mo, at sa ibang bagay pa. Kukulangin talaga yung sahod mo, so kailangan talaga mag-double job ka. Bakit Chris Cusinero kung magkwento ka, parang tinatakot mo mga Pilipino pumunta sa Canada? Hindi yan ang point ko. Alam nyo na, ang gusto natin, ma-realize ng mga Pinoy. Magkaroon sila ng idea, magkaroon sila ng impormasyon na hindi madali ang buhay natin dito sa Canada. Kung may makikita man kayo mga Pilipino dito na malalaki ang bahay, maganda ang sasakyan, maganda ang trabaho, hindi rin sila dumating dito sa Canada na maganda na kaagad ang buhay nila. Nagsikap sila, in-improve nila yung mga sarili nila, at saka nanggaling din sila sa ibaba. Yung mga asensado na ngayon, nanggaling rin yan sa pagiging crew sa McDonald's, taga-timpla ng coffee sa Tim Hortons, janitor sa hotel, housekeeper sa hotel, hanggang sa maging permanent resident na sila dito sa ibang bansa, maging citizen ng ibang bansa. Yun na yung naging next move ng mga Pilipino. Dinala ang pamilya nila rito hanggang sa magtulungan sila ng kanilang asawa at mga anak para sama-sama sila magtrabaho, mag-contribute para sa isang magandang bahay, para sa isang magandang sasakyan. Hindi nangyari ang lahat sa isang shortcut lang. May nagtanong sa atin nung isang araw, sabi niya, ang tagal mo na sa Canada, hanggang ngayon wala ka pang sarili mong bahay. Ano nangyari? Well, kung nakapalaw ka sa akin matagal na, matagal ko na na-i-vlog yan, matagal ko na sinagot yan, alam mo na sana kung anong sagot. Pero kung bago ka lang nanonood ng mga video ko, mag-follow ka na para updated ka sa mga bago natin mga videos. Kaya kung plano mo mag-Canada, be ready. Kailangan na maging handa ka. Mahirap lang talaga sa umpisa. Pero, di ba gano'n naman talaga? Wala namang madali sa umpisa. So kung may pangarap ka at gusto mong ilaban, gusto mong itaya, gusto mong isugal, try mo. Dalawa lang naman na magiging result niyan. Mananalo ka o matatalo ka. Pag natalo ka, di sugal ulit, laban ulit. Si Chris Cusinero nga, ang tanda-tanda na, pero hanggang ngayon, lumalaban pa rin. Magandang araw po, Chris Cusinero po. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang